tuloy pa rin sa paghahanda ang mga otoridad sa mga bayan na nasa paligid ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Bago City, Negros Occidental. Paulo, kumusta ang sitwasyon dyan at sa mga lugar na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone? Willard, magandang gabi. Bagamat humihina ang mga bilang ng volcanic earthquakes na naitala ng mga otoridad sa nakalipas na 24 oras, hindi nagpapakakampante ang mga otoridad, lalo na dito sa Bago City. Nakahanda na ang kanilang mga rescue personnel at evacuation centers sakaling tumama ang tinatawag nilang The Big Bang. Sa temporary resettlement camp na ito sa Barangay Napoles, naninirahan ang nasa 22 pamilyang lumikas mula sa mga lugar na malapit sa 6-kilometer danger zone na itinakda ng FIVOX. Ang mga gaya ni namang Avelino at Aling Linjen dito na nanatili mula pa noong Disyembre. Mas okay diri, sir. Kasi? Ay kumpara sa sa bukid. Ang sa bukid daw maraming abo. Daw parang hindi safety. Mas masarap dito kasi walang yung pagtulog mo nang hindi ka na anong tawag dito. Hindi nakabahan. Nakatulog ka ng maayos. Sa evacuation center na ito ng Bago City, mga bahay kubo ang kanilang gamit para mabigyan ng privacy ang bawat pamilyang lumilikas. Ayon sa DRRMO ng Bago, bukod sa malaki ang natitipid ng kanilang LGU sa pagpapatakbo ng mga malaking gusali para gawing evacuation center, paraan daw ito para mabalanse ang pagiging ligtas ng mga residente at ang kagustuhan nilang makapagtanim o magsaka. It would be more comfortable to live in a payag or a bahay kubo compared to living in a tent wherein mas comfortable po yung mga tao sa bahay kubo because in bahay kubo, they have their own rooms, they have another open space. Kanina, eksklusibong nakapasok ang Bilyonaryo News Channel sa loob ng 6-kilometer danger zone. Wala na halos tao, liban sa ilang bumabalik para silipin ang kanilang mga ari-arian. Ilang araw matapos ang nangyaring pagsabog ng Bulkang Kanlaon ay ibinalik na ulit ng mga otoridad ang window hour kung saan pwedeng dumalaw ang mga residente sa kanilang mga bahay at ari-arian. Nagtatagal ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang Rafael Salas Nature Park na karaniwang tourist spot, balot pa rin sa makapal na abo. Ang ibang facilities ito tulad ng kusina, bagong renovate nang mangyari ang December eruption ng bulkan. Hanggang ngayon, abandonado at hindi pa nabubuksan. The City Disaster Risk Reduction Management Council and Office of Bago City has a contingency plan for the Kanlaon volcano eruption, particularly the pyroclastic flow. And all systems, including the disaster response mechanism, are in place. Nag-preposition na ang lungsod ng mga rescue equipment at relief goods para masigurong handa silang rumesponde sakaling lumala ang pag-aalboroto ng bulkan. Naka-standby na rin ang kanilang command center at rescue personnel. Willard, sa pinakahuling tala ng FIVOX ay nasa 4 ang volcanic earthquakes na kanilang na-monitor in the past 24 hours. Mas pababa yan ng 2 kumpara sa pagmamonitor nila kahapon. At hindi pa rin dinidiscount, Willard, yung posibilidad na magkaroon ng mas malakas na eruption ang bulkan. Wala pa ring balita so far kung magbababa na ba ng alert level ang FIVOX dito sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Balik sa inyo dyan sa studio, Willard. Paulo, napansin ko na doon sa bungad ng danger zone, nakasuot ka ng N95 mask. Kumusta naman ang air quality dyan at saang mga lugar required na magsuot ng ganyang klaseng protective mask? Magandang tanong, Willard. Specifically doon sa papasok, yung mga barangay na malapit sa 6-kilometer danger zone ay medyo naaamoy pa natin yung sulfuric na amoy ng abo. Medyo makapal pa yung abo doon sa loob ng 6-kilometer danger zone. Kaya talagang delikado, no? If ma-prolong yung exposure mo sa ganung klase ng hangin, ay lubhang mapanganib ito sa ating kalusugan. Kaya yung air quality doon ay definitely
minomonitor pa kung gaano ka-specific, pero maamoy pa natin, medyo malakas pa yung amoy ng sulfur. Pero ang ano naman doon, Willard, minsan nangyayari, umuulan-ulan, kaya kahit papaano, yung pag-ulan na yon nakakatulong na mahupa kahit sa sandaling panahon lamang yung amoy ng abo at maging yung ashfall doon sa area na yon, Willard. Paulo, kumusta pala yung mga evacuees? Nakaboto ba sila noong araw ng halalan? May mga reports tayong natatanggap na nakaboto sila. In fact, nagtuloy-tuloy yung proseso ng eleksyon dito sa Canlaon. And nangyari nga itong pagsabog ng Bulkang Canlaon oras matapos ang halalan o habang nagkakaroon ng mga bilangan. And in fact, Willard, maikwento ko na rin, sa ilang mga bayan na ating napuntahan, natalo yung ilan sa mga local government officials tulad nung sa La Carlota kahapon na ating napuntahan. So ang hiling nila talaga at isa sa mga kailangan nating bantayan dito after everything has settled in the election phase ay yung continuity ng plano. Dahil regardless of politics, regardless kung sino man ang maupo, buhay ng tao yung nakataya dito. So kinakailangan mabantayan at ang hilingan ng ilang mga LGU sa mga incoming na papasok sa kanilang mga city hall at bayan ay sana may pagpatuloy yung mga disaster response plan dahil nang sa ganun ay magpatuloy ang ayuda, magpatuloy yung pagtulong sa mga residente at sana ma-mitigate pa yung mga effects dito ang pagputok ng Bulkang Canlaon. Willard? Okay, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon. Nag-uulat live mula sa Bago City, Negros Occidental.